Sa iba pang balita, inamin ni US Defense Chief Lloyd Austin na may mga sundalong Amerikano na kasalukuyang nakaposte para sa tinawag nitong Task Force Ayungin. Sa pagbisita ni Austin sa kanila, sinaluduhan umano nito ang masigasig na serbisyo ng kanyang mga kasamahan para sa patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Ibinunyag ng Defense Chief ng Estados Unidos na may mga sundalong Amerikano ang nakatao sa tinawag niyang US Task Force Ayungin. Sa kanyang mensahe pagtapos bumisita sa Palawan, sinabi ni Secretary Lloyd Austin na nakipagkita siya sa mga kalahing service members na nakadeploy sa nabanggit na unit. Pinasalamatan umano niya ang mga ito sa kanilang masigasig na pagtatrabaho para sa mga Amerikano at para sa alyansa sa rehiyon. Hindi naman malinaw kung ano ang partikular na gampanin ng mga sundalong Amerikano sa AFP Western Command. Pero sinabi ni Austin ang patungkol sa US Task Force Ayungin. Makaraang dumalaw sa Command and Control Fusion Center sa Palawan kahapon. Pumapatungkol ang pangalang Ayungin sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung saan nakaposte ang BRP Sierra Madre. Sinusubukan ng DZRH-2 na hingin ng panig ng AFP at National Security Council hinggil dito pero wala pa silang opisyal na tugon hanggang ngayong umaga. Nauna nang nag-alok ng tulong ang US Indo-Pacific Command sa pagsasagawa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa gitna ng tumitinding harassment ng China. Gayunpaman, nanindigan si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nais munang subukan ng Pilipinas na gawin ang mga operasyon sa sariling kapasidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.